Good morning, good morning, good morning. It's Wednesday. Sana nasa maayos kayong sitwasyon ngayon mga friends. And shoutout nga pala sa mga kaibigan ko na nanonood. Don't forget to subscribe. Okay guys. Umaga-umaga nakita ko sa news na merong namatay na naman sa hazing doon sa malapit sa amin, kasi doon ako sa Cagayan Valley, so doon sa may Nueva Ecija, malayo-layo pa naman ng konti. And alam nyo guys, pagka ganyan na meron akong naririnig na mga hazing ganyan, naalala ko yung mga pamangkin ko sa Pilipinas. Kasi lalo na yung isang pamangkin ko kumukuha ng criminology, so parang nararamdaman ko yung pakiramdam ng isang magulang na mawalan ng anak dahil lang sa hazing. Ang hindi ko maintindihan guys, kung ano bang napapala nila, anong ma-benefit nila pagka nag-hazing sila sa mga members nila, na sila mismo ang nananakit sa mga members nila. Pero according to what I heard, na reason kung bakit sinasaktan nila yung mga brotherhood nila. Sabi nila brotherhood nila yung mga members nila. Kasi daw para malaman nila, to prove na they can stand trials when it comes to kumbaga yung mga may mga nananakit sa mga, pagka nagka-survive sila sa hazing, that means na they strong enough to be a member. And para pagdating ng time na merong nag-a-attack sa mga brotherhood nila, andun sila lagi na they back them up, something like that. Pero kung sa akin lang guys, sa hazing, parang it's doesn't no make sense. Why you need to suffer a lot, and sometimes you offer your life para lang sa fraternity na yan. Ano ba talagang, is it important to be a fraternity member when you are in school or college or whatever? Meron din ako mga katrabaho sa school noon, mga staff namin noon, mga teachers. Member sila ng ng frat, pero hindi yung ganyan na sabi nila yung fraternity nila nung mga high school pa sila, yung nagpa-fundraising ganyan, tumutulong sila ganyan. But never daw nila na, kasi naikwento ko minsan sa mga kasama ko sa school, never daw nila na narinig yung na-experience yung hazing. Never, sabi nila. Siguro dito sa Amerika, kasi bawal yung hazing dito sa Amerika. Sa Pilipinas, ewan ko lang, ba't di matigil-tigil? Ilang beses na ganyan. Yung iba, malapit na mag-graduate ng college. Yan naman yung namatay sa Nueva Ecija, malapit nang mag-graduate ng high school. Siguro yung mga ng hazing na yan,
meron silang pagka demonic. Kasi yung paano mo maa-accept na yung kasamaan mo limbawa yung pinapalo mo siya ng tubo, ganyan, sa iba't ibang parte ng katawan, makikita mong dumudugo na siya. I'm not sure kung yung mga victim ng hazing na yan, yung mga nakasurvive, kung pwede ba silang mag-ask ng or that's enough, I cannot take anymore. Pwede ba silang magsabi ng ganun para naman yung mga gumagawa ng hazing titigil, ganyan, kung talagang hindi na nila kaya? I wonder. So yung narinig ko kanina na ganun, parang not again. No. Nakakaawa yung mga bata. Yung gawin mo na lahat para makapag-aral yung anak mo, ganyan. Kuminsan naman kasi yung mga bata, ano naman kasi ang nababenefits yung mga bata na sasali sa mga frat? Yun din ang tanong ko sa sarili ko. Kasi kung alam mo na ganyan, halimbawa ako, may nagalok sa akin ng sali ka sa fraternity, ganyan, na alam ko naman na gano'n ang ginagawa, hindi na ako sasali. Pero ewan ko sa mga yung mga bata, hindi naman sa kinikriticize ko yung mga sumasali ng frat, pero it's common sense, no? Yung alam mo na ganyan na binubugbog ka, halos mamatay ka na para lang makasali ka sa, bakit ano ba talagang ano bang pinaka goal nila pagka sasali sila ng ng frat? Parang ewan ko lang. Kaya kuminsan kasalanan din yung mga bata na kung bakit sila sasali. Alam nila yung consequences. Ilang beses na maraming bata ang namatay dahil lang sa hazing. Ilang beses na nilang sinabihan yung mga bata na bawal na ng hazing. Hindi mo rin mabablame yung mga dean o professor ng isang college o principal na isang school dahil sa nangyari. Kasi hindi naman, kuminsan yung mga bata na sumasali sa frat, kuminsan patago. Kaya sa dami ba naman nagagawin ng principal, alangan naman na sasabi, oh, meron ba kayong frat? O naghihising ba kayo? Of course yung mga bata sasabihin hindi, diba? Kaya hindi mo mabiblame yung mga dean o kaya mga professor pagdating sa mga hazing na yan. And pag sa mga parents naman na kagaya ko, kuminsan pag nararamdaman natin na yung mga anak natin medyo iba yung kinikilos, medyo magtanong-tanong tayo kasi baka yun ang umpisa ng hindi maganda. Hindi ko biniblame yung mga parents, guys, pero para sa akin lang, pag yung anak nyo na kitaan nyo ng hindi magandang kinikilos, magtanong kayo, tatanungin nyo sa kanya, kasi yung mga ganyang bagay, meron sign na there's something wrong.
Kaya ako na naaawa ako sa mga magulang, naaawa ako sa bata, mga namamatay ng hazing, kasi di nila deserve. They deserve to live more longer. Pero unfortunately, sa hazing dun sila nadami. Kaya condolence sa victims ng hazing, and sana guys, sa mga parents, sa mga bata, mga estudyante, sa mga pamangking ko sa Pilipinas, what's out guys, pagdating sa mga ganyan, wag naman, hayaan nyo ang Diyos ang kusang kukuha sa inyo, wag yung ibang tao. Kasi that is not right. Kaya para sa akin guys, no for hazing and no for fraternity. Yun lang. Mag-aaralan na mabuti, ganyan. Enjoy life. Para pag nakapagtapos na kayo, meron na rin kayong ipagmamalaki na ako nakatapos ako ng ganyan. Hindi yung papasok kayo ng hazing, tapos doon lang kayo, doon lang matatapos ng buhay nyo. O papasok kayo ng fraternity, tapos doon lang matatapos ang buhay nyo pagdating sa hazing. This is right. Kung sa iba masakit, lalo na sa amin mga magulang ang mawalan ng anak. Yun lang guys. And thank you for watching my video, and don't forget to subscribe, share and like, and hanggang sa susunod guys.